Magandang linggo sa inyong lahat. Ito na naman po tayo, 8:45 Spokes Hour na po. At syempre po, dahil linggo, sana po nakapagpahinga kayong lahat. Ako naman po, trabaho, pero mamaya-maya lang po magpapamasahe, no? Dahil kinakailangan naman kahit papano, miski nagtrabaho ng linggo, magkaroon ng relaxation. Dahil sabi nga ng Biblia, keep the Sabbath day holy. Nakapagsimba rin po ako kanina. Naku, napakaganda po ng aming simba kanina. Sang service. So, kumanta po ang choir. Feel na po natin ngayon ang Pasko. Merry Christmas to everyone. So dahil magpapasko po, ang tanong, ano naman ang remedyo para kay Dr. Badoy at kay Ka-Eric ng SMNI ngayong nakakulong sila sa Kongreso? Ang sabi ni Congressman Pimentel, sila ikukulong hanggang ma-approve ang committee report sa plenaryo. So kung mangyayari po yun, ibig sabihin, magpapasko sila sa kulungan sa Kamara, no? Dahil ang susunod na session po ay sa January 22. Sa December 13 po, mag-a-adjourn na, magbe-break na po ang Kongreso. At ibig sabihin yan, may possibility nga po, no, na tatagal ng buwan ang pagkakakulong kay Dr. Badoy at kay Ka-Eric ng SMNI. Sinabi na po natin na paninindigan natin, hindi dapat sila nakulong kasi yung tanong nila, tanong lang naman, wala pong fake news. At miski sabihin na natin nagkaroon ng fake news, hindi po dapat kinukulong ang fake news dahil yan po ay kabahagi ng free marketplace of idea kung saan ang taong bayan maghuhusga kung anong paniniwalaan at ano ang hindi dapat paniwalaan. Sinabi rin natin na bagamat may kapangyarihan ng ang Kamara na mag-cite in contempt at magpakulong ng mga resource persons, kinakailangan ito'y alinsunod sa rules mismo ng Kamara at saka dapat po sumusunod din sa saligang batas, lalong-lalo na yung right to due process. So pag ikaw ba ay nakulong, gaya niyan, anong remedyo nyo? Well, ang remedyo po sa illegal na pagkakakulong ay una-una ang tawag ay habeas corpus. Ang habeas corpus po ay ito po ay napaka-importanting writ of habeas corpus, na kapag meron pong martial law, pwedeng suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus ng presidente. Ibig sabihin, po pwede kang makulong at wala kang remedyo. Pero kung illegal ang iyong pagkakakulong, pupunta ka ng hukuman, special civil action ang tawag po dyan, para magpa-issue ng writ of habeas corpus. At ito po ay nag-uutos sa isang taong gobyerno na nagdedetene na isang tao para ipresenta sa harap ng hukuman yung katawan ng taong kinulong at sabihin kung anong legal na basihan ng pagkakakulong. Siyempre po dito, ang sasabihin ng Kamara de Representante, may kapangyarihan kami na mag-cite in contempt. Dahil yan po ay kinilala ng kapangyarihan ng mababang kapulungan mula pa noong Arnault versus Nazareno na panahon pa ng mga lolo-lola natin. Pero siyempre, ang counter naman dyan, may ganyang kapangyarihan. Pero dapat, una-una, binigyan mo sila ng kanilang karapatang ayon sa Bill of Rights na due process. Kung ipapakulong mo sila dahil sila nagsisinungaling, dapat binigyan mo sila ng pagkakataon para sabihin kung bakit hindi dapat sila makulong dahil sila nagsisinungaling. Mantakin nyo ha, itong kay Lorin Badoy, kaya lang siya kinulong daw sa pagsisinungaling dahil tinanong siya, meron bang advertisement ang inyong programa ng Laban ng Bayan? Sabi niya minsan, wala. Tapos sabi niya parang meron. So dahil lang doon ha, dahil doon sa issue ng whether or not may advertisement ang Laban ng Bayan, kinulong siya. Ito naman po kay Ka-Eric, ay nako po, mas matindi po at talagang mas malinaw na labag ang kanyang pagkakakulong kasi nga po, meron tayong sotolo, no? Na nagsasabi na hindi po pwedeng mamilit sa isang mamamahayag na i-reveal ang kanilang source. Dahil pag nangyari po yan, mawawala ng kumpiyansa ang mga sources sa mga mamamahayag, wala na sisiwalat ng katotohanan para naman lumabas ang baho sa gobyerno. No? Yan po talaga ay kalaban ng demokrasya. Dahil ang demokrasya, ang pundasyon po niyan ay yung malayang pananalita. So, ang sasabihin ng Kamara, ay nako, hindi applicable ang shield law kasi ang sabi ng batas, dapat accredited journalist. Alam niyo po, yung accredited journalist na yan, ang ibig sabihin yan, dapat yan, talagang meron siyang trabaho na mamamahayag. Hindi na ang gobyerno nag-accredit. In fact, kapag ang gobyerno mag-accredit, yan po ilabag sa malayang
pamamahayag kasi parang binigyan mo na ng gobyerno ng veto powers kapag ayaw niyang maging isang periodista, isang tao, hindi lang niya accredit, no? Pero ang ginamit na salita sa SOTO word ay accredited journalist. Ibig sabihin, bona fide. Ibig sabihin, talagang siya ay mamamahayag. At sino bang mamamahayag? May dalawang definition po yan, no? Ang kaparehong definition ay isang tao na nagbibigay ng impormasyon on a regular basis sa lipunan, whether or not may sweldo. Pero meron naman pong sweldo talaga si Ka Eric at si Ka Badoy. So malinaw po na nagbibigay sila ng impormasyon at yan ang hanap buhay nila. Sila ay mamamahayag. Hindi ko maintindihan ba't yung isang taga-UP sinasabi hindi sila mamamahayag. Ewan ko sa kanya. Siya pa naman ay profesor ng MASCOM na dapat pinaninitigan ng karapatan. Pero pag hindi kaliwa, walang karapatan ata ang gusto niya. Kaliwa lang may karapatan. Pwede ba yun? Ang karapatan ay para sa lahat. Kaliwa or hindi. So anyway, yan po ang remedyo, no? Pero bukod po sa habeas corpus, kasi po pwedeng sabihin ng Kamara na, kita mo, may kapangyarihan naman pala sila mag-cite in contempt. So hindi ka po pwede mag-habeas corpus. Meron din tayong remedyo na certiorari. Ang certiorari, kapag nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction. Ibig sabihin, pag umabuso sa kapangyarihan na nagre-resulta sa kawalan ng jurisdiction. At ang sasabihin nga nila Doc Badoy at saka ni Ka Eric na yung pagpapakulong sa kanila na walang due process at saka yung pagpapakulong sa kanila dahil ayaw nilang i-reveal ang sources ay pag-abuso sa kapangyarihan ng Kamara. May nagtanong kung maging matagumpay si Doc Eric at saka si Doc Badoy pala at si Eric na mapatunayan na nagkaroon ng pagkalabis sa kapangyarihan ang Kamara de Representante. Pwede ba sila magdemanda sa danyos? Well, alam niyo po, nakasulat talaga na merong absolute privilege ang mga miyembro ng mga kongreso sa kanilang mga tungkulin. Kasi kung sila ay papaparusahan sa kanilang mga diskusyon, baka mamaya mawala ang debate sa kongreso, yan talaga ang trabaho ng kongreso, magdebate ng issue. Pero kung sila mismo ang susupil ng karapan, wala na bang remedyo? Walang naisip ko pong remedyo, yung tinatawag na abuse of right. Ibig sabihin, yan po yung nasa civil code na kung sino nga abuso sa karapatan ay dapat magbayad ng danyos perwisyo. No? Tingin ko po pwedeng gamitin yan sa mga mambabatas miski merong absolute privilege. Bakit? Kasi alam naman natin na meron talaga silang karapatan na mag-imbestiga at magpakulong. Pero pag ito naman po ay ginamit sa pamamaraan na umaabuso nga sa kapangyarihan dahil gusto nilang supilin ang kalayaan ng malayang pamamahayag at dahil gusto nilang parusahan yung mga nagsasalita laban lamang kay speaker, sa tingin ko, pwede naman po silang mademanda for abuse of right na nagawa po namin nung dinimanda namin si First Gentleman Mike Arroyo na nagsampa ng sangkatutak na libel cases laban sa mga mamamahayag. At doon po sinabi ng Korte Suprema, pwede nga magdemanda for abuse of right, maski legal ang ginawa ng isang tao. So maski legal po ang ginawa ng Kongreso, kung mayroong pagmamalabis, ang tingin ko po pwede dahil no one naman is entitled to absolute immunity. Well, sana po malinaw yan. At oo nga pala po, bukas po natin ihahain ang petisyon na para kay Doc Lorraine at kay Ka Eric. Humingin po kami ng inyong dasal na sana po ito ay mapakinggan ng Korte Suprema dahil kahit sino pong mamamayan, hindi dapat makulong miski isang oras lamang kung wala naman pong legal na basihan. Pangalawang habeas corpus ko po itong naiahin sa Korte Suprema. Nung una naman po ay naging successful. Ito po yung para kay Professor Randy David nang inaresto siya habang nagmamarcha sa isang rally. At yun naman pong pagkakataon na yun, nag-grant naman po yung petisyon na pawalang bisa yung pag-aaresto at siyempre inorderan na pawalan si Randy David na sana ganyan din po ang maging desisyon ng ating hukuman. Matapos namin maisampa ang petisyon bukas dahil ayaw naman namin na kahit sino na lalong-lalo na yung mga naninindigan lang sa kanilang karapatan ng malayang pananalita ay makukulong lalong-lalo na sa panahon ng Pasko. Wag naman po. So tignan po natin ang ating mga reaksyon ng ating texters dahil ito po ang buhay ng programang ito. Si Nico Rapados, attorney idol, shout out please. Hello Nico. Okay, Kupi. Hi Attorney Harry, so much injustice happening to our country. Kaya nga po dapat manindigan. Pag merong hindi makatarungan, magsampa ng remedyo. Pumunta sa hukuman. Dahil ang hukuman naman po,
itataguyod nila ang supremacy ng ating saligang batas, ng ating mga karapatan. Secretly 0077, martial law, hina po, Attorney Harry. Oo nga po, para talagang undeclared martial law. At least si Presidente Marcos Sr. nagdeklara ng martial law. Ito, walang martial law pero kulong kaagad pag namula sa speaker. Si Nico Rapadas, masyado kasi maselan si Tambaluslos at dumadami ang sumisipsip sa kanya. Kala mo naman, mananalong Pangulo, si tanga, ha. Sarang maging Pangulo, mamamatay at mabubuwang sila sa labis na inggit. Ha. Mauubos, mamamatay sa konsumisyon ang mga Tambaluslos. Ha. Nakakatuwa ang comment mo. Mara Dizon, hindi katanggap-tanggap yung ginawa nila kina Dr. Lorraine at ka Eric. We will remember this. Si Tambaluslos lang may kagagawan niya. Okay? Mylene Ramos, Pox na side ng SMNI, ano ginagawa para matulungan mga anchor nila? Yun nga po, ako naman po ay magsasampa ng petisyon. At ako po ay taga-SMNI din. Okay? So, Marlene Silvestre, hello Spox Harry, alam ko na hindi niyo sila pababayaan. God bless you Spox and SMNI. Well, nawalan lang po tayo ng weekend, pero maliit na bagay po yan, compare naman sa sakripisya ng dalawa na nagpakulong. Joel Contreras, Attorney Roque, pakikamusta na lang ako kay Tatay Digong. Okay, nakamusta ko po kayo kay Tatay Digong. Joanne Green, nalinlang tayo sa unit team. Inakala ng marami na Marcos Duterte. Well, sana wag naman po. May pag-asa pa naman po mabuhay yan. Si Joyef Zacarias, I think sir, balak nilang ipabura ang SMNI para hindi mabubunyag ang ground tactics ng kalaban ng gobyerno natin. Mahirapan po sila dahil ang SMNI bilang isang media establishment, una-una, meron na pong prangkisa. Ang ABS-CBN dati, walang prangkisa na paso. At dahil meron siyang prangkisa, sakop po siya ng malayang pamamahayag. MJ Lagario, Sir Attorney Harry, watching from Sharjah, UAE, nakakabahala talaga nangyari sa ating bansa. Sana makalabas na sila ka Eric at Doc Lorraine. Well, sisikapin naman po natin magawa yan. Kiara Dizon, Attorney, paano kung sabihin ng ESI na hindi nila pwedeng pakialaman ang Kamara dahil sa equal branch ng government? Well, meron pong bagong desisyon, no? Yung Lincoln Ong versus sa Senate, no? At doon po natalo ang Senado dahil sinabi nga na illegal ang pagkakakulong dahil hindi siya binigyan ng pagkakataon na marinig yung right to due process at pinawalang bisa yung pagkakakulong. BCBs, good evening, Attorney Harry. Hindi pa pwedeng gumalaw ang AFP to sort you. Nako, kayo naman talaga. Pablo De Vera, sana magkaroon ng coup sa camera. Pasukin sana nila ng AFP-PNP para ayusin ang upper at lower house. Alam niyo po, siguro dapat mangyari dyan, ma-realize ng mga kongresista pag naipasa ng pangtao ng budget na masyadong mapagwatak-watak ang liderato ni Speaker Martin na hindi talaga sang-ayon sa interes ng sambayanang Pilipino na magkawatak-watak tayo. Planet Romed, hi Attorney Roque, hope all is well with you. Okay, salamat po. Manuel Gan, good evening Attorney, mabuhay ka. Sabihin ng nating lahat na budol tayo. Tayo talaga. Oo. Rod Tebs, Attorney, walang karapatang paaminin ang isang tao, tangpin nila kung anong isasagot ng isang tao. Lumalabas na diktador ang mga congressman kasi pilit nila pinaamin ang isang tao. Kaya nga po, dudulog tayo sa hukuman para po sila ay palayain. Secretly 0077, feel ko much better si FPGMA ulit ang House Speaker. Tignan po natin, decision po yan ng mga kongresista. At decision din po yan ni PBBM. Siguro naman nakikita niya na hindi mabuti itong pagkawatak-watak ng bayan sa ngayon. Kuwa Pocholo, lumalabas na vlog mo, boss. Lumalakas na ang vlog mo, boss. Maraming salamat po kasi nandyan kayo patuloy ang inyong suporta. Maraming salamat po. Rush, good evening Attorney. Can you call a student a journalist who writes articles in school papers? Well, kasama po yan sa malayang pamamahayag. Kasama po sila sa bilang ng mga mamamahayag kasi nga po yung UNESCO definition ng mamamahayag regularly imparts information whether or not may sweldo. Ang ILO dapat meron sweldo. Okay? Lean 17, have a blessed Sunday po. Spox, ingat po palagi. Attorney Roque, grabe na po talaga mga congressman ngayon, no? Nakakamiss talaga si Tatay Digong. Siya lang ang tunay na may malasakit sa mga maliit at mamamayan at sa bayan. Sana po nakikinig sila na mga tao hindi nakakalimot sa mabuting pagsisilbi.
Edgardo Sampaga, palian sina Ka Eric at Doc Lorraine sa lalong madaling panahon. Yan po ang ating hihingin sa Korte Suprema. Okay? Tapos si John Roygon, watching from Australia, attorney. Harry, God bless you. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Okay. So, ito pa, si Obet Batman Mangune, watching from Alberta, Canada. Uy, napakaganda dyan, ha? Na-miss ko ganyang caroling. Uy, oo nga, no, caroling. Pero kanina, napakaganda po ng mga Christmas carols. I'm sure meron ba simbahan sa Alberta. Pwede kayo magsimba dyan. Nonoy Katil, Atty. Harry Roque, maraming salamat. Maraming salamat din po, Nonoy. Victoria Galvez, gandang gabi, Spox Harry, watching from Singapore. Sana makalabas na si Ka Eric at Dr. Badoy. Ingat po palagi, Spox. Sana rin po. Okay? JC Villanueva Vlog, dapat palitan na po ang presidente. Wala namang nagawa if we love and support Sara Duterte. Taknang panahon po, taknang panahon. Okay. Maraming salamat po. Dami mga po ito. No? Pasensya na kayo kung hindi kayo mababasa. No? Po ay mag-re-relax pa bago